sa kusina ni Tito A. Marhaba, kusina ni Tito A. Kung kayo ay bago sa channel na to, please subscribe and click the notification bell. And also, I would like to say thank you sa mga nanood sa aking first video sa channel na to. Thank you very much sa inyong pag-subscribe and pag-likes sa video na yon. And also, I would like to say thank you sa sponsor ko. Wow, sponsor, yes. Sponsor ng apron na to. Thank you, my wife, for this apron. May tag pa sa bulsa ng apron. Shukran Jasilan Habibti. Mga kakusina, sa episode na to my second video sa channel na to, ay isang special na putahe. Isang special na dish. It is a local dish in our province. This dish named after Donya Aurora, the first lady of President Manuel Quezon. That's why our province named after him. But before Quezon Province become Quezon Province, it is named as Tayabas. Okay, ang ingredients na to, or the dish, ang Donya Aurora ay tinatawag din na stuffed egg. So, from the word itself, egg, ang main ingredients natin ay itlog. Also, because of my location right now, wala po ako sa Pilipinas. So, ang main ingredient din, aside from egg, dapat ay baboy, pork. But because of, in my place, hindi madaling makabili or it's not available in the market. Sa ating mga grocery dito, merong lugar for non-Muslim section, but hindi madalas mayroong ground pork. Kaya in this episode, ang gagamitin po natin ay chicken mince. Without further ado, our ingredients are as follows. The 12 pieces of egg, and at this moment, nagpapakulo na po tayo ng itlog. We will use also 400 grams of minced chicken, 1 medium size of capsicum or bell pepper, red po dapat, pula. We will use also 1/4 cup of raisins or pasas. You can also use, pwede rin po kayong gumamit ng golden raisins or any raisins available in your fridge or available in the market. Gagamit din tayo ng 1 teaspoon of pepper and 1 teaspoon of salt. We will also use 5 cloves or 5 butil ng bawang, a medium size of onion, chop na rin po natin. And we will use 1 tablespoon of sweet pickles or tawag natin pickle relish, no? So yan lang po ang ating mga ingredients. Of course, since it is a stuffed egg, we're going to use oil para po sa deep frying natin mamaya when we combine all the ingredients. At sa paggigisa, it is optional if you're going to use olive oil. Then, this is it. Okay, the basic sa paggigisa. Let's heat the pan and add oil to saute our ingredients. Inuuna ko ang bawang. We will add the onion. Add our 400 grams
of minced chicken. Let's add salt, the sweet pickles, haluin po natin. Let's add also raisins. And lastly, our capsicum. Hayaan natin ng saglit. It's around 30 seconds or kalahating minuto. It is also optional, mga kakusina, if you think medyo dull naman ang kulay ng ating niluluto. It is an optional kung gusto mo siyang lagyan ng soy sauce para medyo mapula-pula o madarken yung kulay ng meat natin. So, nakikita na natin na medyo naluluto na. But hayaan muna natin para yung ating other ingredients gaya ng bell pepper, ng ating raisins at pickles, mag-blend yung kanilang mga lasa. So while you are sautéing these ingredients, maaamoy mo later yung aroma ng mga sangkap na ginamit natin. This is it. Tapos na ang paggigisa ng ating main ingredients. So this is the final product. So let's put it sa isang lalagyan and let it cool down. Palalamigin po natin to. Wow, ang bango. Nakikinita po na ang sarap ng ating recipe sa episode na to. So tapos na tayo sa part 1 o unang bahagi ng ating recipe. So dumako tayo sa ikalawang bahagi. So ito while waiting na lumamig ang ating ginisang giniling na manok, hiwain natin. We're going to cut into half ang ating boiled egg hanggang sa mahati natin ang lahat ng nilagang itlog. Then, natapos na natin durugin ang egg yolk. Ngayon naman ay ating isasama sa iba pang ingredient. So, natapos na natin na pagsama-samahin. Make it sure lamang mga kakusina na talagang nag-mix well, evenly ang ating mga ingredients. So, after this, we will proceed to third steps or step number 3. At ito ang stuffing. Ilalagay natin sa egg na to ang ating pinagsama-samang sahog or sangkap. So, eto na. So, inilalagay lang natin ang ating egg dito sa white egg sa formang maging buong itlog ulit sila.
12 eggs yung ginamit natin, no? So, dinivide natin, hinati natin sa dalawa. So, lalabas nito, meron tayong 24 pieces of stuffed egg. Init na ba kayo, mga kakusina? Konting-konting na lang po. Hilig ko na rin po naman ang magluto. I'm always laging nagluluto. Kaya nga nabuhay o nagkaroon ng kusina ni Tito A. But anyway, ito po yun eh. Dahil special kayo sa akin, you are special sa kusina ni Tito A, ito po. Welcome sa kusina ni Tito A. 3, 6, 8 piraso na lang po ang ating lalagyan to complete the set. Isa pa, kung magkaroon naman to ng sobra, halimbawa, ay sobra yung ating feeling, no? Itong ating tinapang palaman. Hindi po problema yon. Actually, ginagawa ko po yun madalas kapag ako nagluto ng ganito. Kasi syempre, may laman na yung itlog, tapos kasamahan pa na, tapos tinanggalan kasi natin, di ba? Ito. So, ibig sabihin, konti lang yung laman. But we are using 400 grams of chicken. So, kung may sobra po, kung may sobra po tayo, another recipe po yun. Mas gusto ko, minsan, omelette. Ito, egg omelette. Omelette na, egg pa. Ano ba yun? So, ito mismo. So, egg din to. So, breakfast din yun. At isa rin pong pwedeng recipe sa omelette pa rin. Omelette talong. So, di ba? Ihaw ka ng talong. Di ba? Usually, the normal is just putting the beaten egg. So, kapag kabitin mo ng egg na yon, habang piniprito mo, yung sobrang to, itong meat na to, yung po ay ilagay nyo rin doon. Another recipe yun, o di ba? Hoy, nagkaroon pa kayo ng another recipe. So, yun. Yun lang po. That's it. Ang kwento. Pinapalaman na natin. Ito ang sinasabi nating stuffed egg. Hindi ko pa pala ito tinitikman ha. Natikman mo. I mean, itong ano natin, kasi feeling ko, ano siya. So yan, yung ating egg. Tikman ko nga. Perfect siya. Yung alat po niya. Talagang 1 teaspoon lang po talaga na salt. Ang last part ng menu na to ay ipiprito natin ang ating stuffed egg. But before that, kumuha ako or gumamit din ako ng 2 egg, beaten egg, and then we're gonna dip yung ating stuffed egg bago natin iprito. Ito na ang last part ng ating recipe, ang pagpiprito, and then sa mainit na kumukulong mantika, ilagay natin isa-isa, i-deep fry natin.
So, cooking time, just frying sa kusina ni Tito A. Para hindi crowded ang ating pagluluto. So, hindi natin dapat punuin to. So, kaya I prefer 6 muna. But kung may malaki kayong lutuan, kung gusto nyo minsanan, okay lang po yun. So, let's wait until mag-golden brown ang ating stuffed egg o ang Donya Aurora. Simple lang, no? Sa medium heat lang po tayo para hindi naman masunog. So, medyo malapit na. So, haluin na natin, no? Medyo gumo-golden brown na. So, pag na-achieve na natin yung kulay na gusto natin, it is easy and ready to serve. Ika nga, worth it. Intayin. Mga kakusina, kung kayo yung narito, no, lalo kayong matatakam sapagkat umaamoy na siya eh. I mean, yung aroma nitong niluluto natin na wow, so makikita nyo, no, eto na, para hindi naman siguro masunog. So, achieve na natin. So, hanguin ko na lang ng ayan. So, para tumutulo na din si mantika. This is it, mga kakusina. It's a moment of truth. Once again, so tikiman time. So, as promised, I have my body here, no other than El Raja Adhika, mi uniko iho in the YouTube world. Welcome, anak. Hello, Dad. Hello, girl. Hello, world. It's me. And what is your name in YouTube? Just my name. Just your name. But he is also a gamer. Yes, sir. Tikiman time. So, this is Raja. So, siya ang unang titikim ng ating Donya Aurora. So, it is served with ketchup. So, lagyan natin ng ketchup to dip. Okay, now, this is your part. So, lagyan natin ng konting ketchup. And this is it. Go. This taste is wonderful. By the way, it reminds me of the time I used to eat that type of potato long time ago. Oh, really? It tastes like embutido. Okay, long time ago. Yes, because the last time that we ate embutido was when we were in the Philippines, ano? And because of the pandemic, we weren't able to go to the Philippines. Okay, thank you, Raja. Thank you for Raja Adhika. Thank you for your participation. So, ayan na nga mga kusina, sabi ng aking anak, no? It reminds him daw, tastes like embutido. So, pansin po ninyo, no? So, hindi siya oily. Dinip fry natin siya, di ba? Hindi po siya oily. Ito ang maganda dito. So, tikman ko nga. So, ganda sa ketchup and Biden. Perfecto. Once again, thank you very much for watching Kusina ni Tito A. Muli po niyo akong samahan sa mga susunod na episode. So para hindi niyo makalimutan, just click the notification bell. Muli po, maraming salamat sa inyong panunood ng aking kusina. Para sa panibagong recipe, ano pa ang iniintay nyo, mga kakusina? View this video, like,
and subscribe. So paano mga kakusina? Hanggang sa muli, masalama. Paalam!